Ako nga po pala si Carmela. Pagpapakilala niya. Namilog ang mga mata ng matanda at tinitigan siya. Carmela? Ikaw ang anak ni Felipe? Isang tango ang isinagot niya. O siya, mamaya ay tutulungan kitang ayusin ang mga damit mo. Igagayak ko muna ang hapunan niyo. Lumakad ito patungo sa pinto at napapangiting umiling. Ang pagkakataon nga naman. Nang lumabas si Manang Susana ay binuksan ni Carmela ang pinto ng banyo. Tama ang sinabi ng matandang babae. Malaki at moderno ang banyo. Magaganda at pili ang tiles na ginamit sa dingding man o sa sahig. Malaki rin ang bathtub. Sinuyod ng mga mata niyang mga gamit na nakakalat sa ibabaw ng granite counter. Ganoon din ang mga nakalagay sa vanity mirror. Puro panlalaki lahat. Mula sa hairbrush, shaver, cologne, hanggang sa sabon. Pakiramdam niya magiging out of place ang mga gamit niya sa tabi ng mga gamit ni Adam. Pagkatapos ay lumabas siya sa veranda. Nakatanaw yun sa dagat na marahil ay may kalapitan ng kaunti kesa sa kabilang bahay. Wala siyang naririnig kundi ang huni ng mga panggabing kuliglig at ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Inihilig niya ang ulo sa poste at tumingin sa kadilimang nasa labas. Iilan-ilan lamang ang mga bituin sa langit. Ang bula ng mga alon sa dagat ay tila mga brilyanteng kumikislap paghampas sa dalampasigan. Anong gagawin niya ngayon? Ito ang kabanata ng buhay niya na hindi niya napaghandaan. Nangangarap din naman siyang makakasal sa hinaharap. Sino bang babae ang hindi? Subalit hindi sa ganitong paraan. Inililipad ng hangin ang lampas balikat at kulot niyang buhok. Ang mga mata niyang nakatitig sa kawalan ay tila maiiyak. Tila siya isang napakagandang modelo para sa mga bihasang pintor. Had her hair red, she could have been a Taishan. Maitim at mahahaba ang mga pilik mata na kontrast sa maputi at makinis niyang balat. Matangos ang ilong at mga labing kay sarap hagkan. Walang ekspresyon ng mukha ni Adam na kanina pa nakatitig sa kanya. Pabagsak nitong ibinaba ang maleta ni Carmela at pagkatapos ay malakas na isinara ang pinto. Napakislot si Carmela at humakbang patungo sa entrada ng silid at beranda. Ginulat mo ko. Nang mapasulyap siya sa mukha ni Adam ay agad na bumangon ng matinding kaba. Now it's time we talk, he said harshly. Inihagis nito sa tukador ang susi ng pickup truck na lalong ikinapitlag ni Carmela. Anong pag-uusapan natin? Gustong mabasag ng dibdib niya sa lakas ng pagpintig ng puso niya. Kailangan bang isa-isahin ko sa'yo? Mabalasik nitong ganting sagot. Nagyuko ng ulo si Carmela at wala sa loob na humakbang papasok. I am sorry. Sorry? Adam farotted. Maibabalik mo ba sa dating lahat dahil nagsorry ka? Nag-angat ng muka si Carmela at lakas loob na sinalubong ang mga mata nito. Bakit hindi mo kinumbinsi si Auntie Elaine na awatin si Papa? O di kaya bakit hindi ka tumanggi? Ako, sinikap kong pigilin si Papa sa gusto niyang mangyari. Napatiimbagang si Adam na ang galit ay pilit tinitimpi. Sa palagay mo ba'y magagawa ko yon? Are you really that dumb? Bagong kasal sila at hindi ko gustong ako ang maglagay ng lambong sa pagsasama nila. He hurled at her. Hindi makakibo si Carmela. Tama ito. Malalagay sa alanganin si Elaine. Iisipin ng papa niya na ipinagtatanggol nito ang kapatid kung pipigilin nito ang kasal nila at baliwala rito ang kalagayan niya. Tell me, what are you doing inside the guest room when you could have seen me sleeping from the door? Bakit ka nakaupo sa kama sa mismong tabi ko? She bit her lower lip. There was no way she would tell him. Dadagdagan lang niyang kahihiyan. I have my way of extracting the truth, Carmela. He warned. Huwag mo akong pilitin. Hindi mo magugustuhan. That she could believe. Naupo siya sa gilid ng kama. Dahil natitiyak niyang hindi kakayanin ng mga tuhod niya sa kahihiyan sa sandaling masabi niya rito ang totoo. I am waiting, Carmela. She took a deep breath. Nakayuko sa kandungan niya habang mahigpit niyang ipinagsalikop ang mga kamay. Hindi ko alam na nasa loob ka ng guest room at natutulog. Alam kong naiwan ko roon ang roller hairbrush ko. She swallowed, muling humugot ng hininga. And so? Adam asked impatiently. I was planning to go back to Manila the day after tomorrow. Katunayan ay plano kong magsabi sa papa kanina. You are hedging, damn it! Napakislot siya sa karahasan ng tinig nito.
When I saw you sleeping, I thought... You thought what? Don't shout at me. Singhal niya rin na naiiyak na. You are making me nervous. Do I really? Patuya nitong sabi. Nang hindi siya sumagot ay, So you thought what? Carmela closed her eyes tightly. If she didn't know what the third degree was all about, she knew now. And she didn't like it a bit. Nagiinit ang mukha niya sa nakaambang kahihiyan. I thought you wouldn't really wake up if I kissed you. So there, it was out. Humiling siyang sana'y maglaho siyang parang bula. But the wishes didn't come true, especially wishes like hers. Isang mahabang katahimikan ang namagitan na naisip niyang wala siya sa loob ng silid ni Adam. Subalit maya-maya lang ay isang nanunuyang tawang pinakawalan nito. Manghang napatingala siya rito. Gusto mo rin lang palang makatikim ng halik sa akin. Bakit hindi mo ako ginising kaagad? Disin sanay na isara natin ang pinto. At sana'y hindi tayo humantong sa pagpapakasal lang dahil lang sa isang halik na gusto mo. She winced in shame. Hindi ka kontento sa halik ng boyfriend mo at ng ibang lalaki mo sa Maynila, ha? Gusto mo akong tikman at magkumpara? He sneered at her. Gusto niyang sabihin ditong hindi na niya boyfriend si Jack. Mahigit 1 taon nang nakalipas. Ni hindi siya nagkaroon ng lalaki sa Maynila. She opened her mouth but no words came out of it. Halika, Carmela. Lumapit ka. He commanded. Her eyes widened as she raised her eyes to him. Hindi siya tumitinag. Naguguluhan. Ang sabi ko ay lumapit ka. His voice was harsher this time. Marahan siyang tumayo at lumapit dito sa mabigat na mga hakbang. Huminto siya sa harap ni Adam pero sa sahig na katutok ang mga mata niya. Hinawakan siya nito sa buhok niya sa likod at hinila yon. Sapilitan siyang napatingala. Bago pa siya nakahuma ay bumaba ng mga labi ni Adam sa kanya. Mapusok at mariin. Hindi siya makahinga. He was ravaging her mouth, hurting her deliberately. Nagpipigla siya at itinulak ito. She grasped for air and filled her lungs. She could taste blood from her throbbing lips. Tumingala siya upang sabihin ditong laman ng isip niya, subalit napigil sa lalamunan niya ang anumang nais niyang sabihin. There was something in his eyes that stopped the words. Something scary and yet exciting. Iniuutos ng isip niyang tumakbo palabas ng silid. Subalit walang lakas ang mga binti niya. Napaatras siya subalit napigil yun ng poste ng kama na nasa likuran niya. Nang unti-unting magtanggal ng kasuotan si Adam sa harap niya, tila siya ipinako sa sahig. He was tripping while his eyes were trained on hers. Magkahalong takot at sindak ang nararamdaman ni Carmela. She covered her mouth to keep herself from screaming. Kahit gustuhin man niyang iiwas ang mga mata, ay hindi niya magawa. Tila magnet ang mga mata nito na inihihinang sa kanya. Nang matapos maghubad si Adam ay humakbang ito palapit sa kanya. She gasped and closed her eyes tightly when she roughly pulled her blouse. Nagtalsikan sa sahig ang mga botones niyon. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang dulo ng blusa niya at pinagsalikop yon. Subalit hindi maawat si Adam na ang intensyon ay talagang hiyain siya. This isn't true. Isa lamang itong masamang panaginip. Gusto niyang isigaw. What are you doing? Isn't it obvious? He taunted. Please, Adam, you're raping me. Halos bulong na lang lumabas yon sa sindak niya. Really? He was sarcastic. I thought you wanted a kiss, Carmela. Now I am giving you more than just a kiss. A ride of your lifetime, baby. And then you can compare. Yung boyfriend mong niyayakap ka nang dumating kami ni Felipe sa dormitory? O kay Jack? Please, don't do this. Yeah? I remember you said you wanted an older man. Here I am, Carmela. Pumakabila sa likod niya ang kamay nito at marahas na tinanggal ang strap niya. Automatic na itinakip niya ang mga braso sa dibdib niya. You are nothing but a spoiled brat. Marahas siyang hinila nito patungo sa kama at inihiga. Pagkatapos ay tinanggal nito ang strap ng jeans niya at ibinaba ang zipper. Kasabay ng panloob niya ay hinila ni Adam ang mga yon pababa. Carmela closed her eyes in a shame and fear. And then she heard the gasp came out of his throat. Napilitang magmulat ng mga mata si Carmela upang malaman ang dahilan ng reaksyon nito. For a few moments, Adam stared in awe at that beauty in front of him. Exquisite, he whispered. Then his eyes went to hers and his face hardened. But your beauty is venomous, Carmela.
Carmela didn't want to cry. She wanted to retain her dignity throughout this ordeal. She could fight him to death, but she didn't want that. Kahit paano'y naiintindihan niya ang galit na nangingibabaw sa puso nito. You're hurting me, she croaked in his mouth. Nag-angat ng muka si Adam at nang makita nitong nag-iisang luhang umagos mula sa sulok ng mga mata niya, ay sandali itong natigilan. Pero sandali lang yon, at muli ay pinaglakbay nito ang mga kamay sa katawan niya. Somehow in between the roughness, may kakaibang damdaming gustong mangibabaw sa kanya. Sensations she didn't understand, dahil hindi niya dapat maramdaman yon sa paraan nito ng pagdama sa kanya. But her pride wouldn't let it surface. Adam was taking her by force and anger. She couldn't give him the satisfaction of giving herself that easy by succumbing to her baser feelings for this man. Because deep inside her heart, she loved him. Natanto niya yon sa mismong sandaling yon. When her heart ached for him, magagawa nitong makipagsiping sa kanya sa tamang paraan. Subalit mas pinili ni Adam ang ganito upang sadya siyang saktan at parusahan. Don't do this, Adam. Please. Hindi ganito. Pagsusumamo niya sa huling sandali, she wanted to save him from himself. Don't play games, Carmela. Hindi ba ito ang gusto mo? His hand moved down. Napapitlag siya. Gustong iiwas ang sarili, but Adam pinned her with his legs. You call this rape, Carmela? His laugh was mocking. Why, you're almost ready. Halos hindi gustong huminga ni Carmela at baka sakaling makabawas sa sakit na nararamdaman. Nagtagumpay si Adam sa nais nitong mangyari sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay habol ang hiningang isinubsob ni Adam ang muka sa leeg ni Carmela. Ang marahas nitong pagbawi ng hininga at mahinang hikbi niya ang maririnig sa buong silid sa sumunod na mga sandali. Maya-maya pa ay dumausdo si Adam sa tagiliran ni Carmela. Subalit na natiling nakayakap dito. Hinaplos at hinagkan niya ng marahan ang buhok nito. Subalit pinakawalan ni Carmela ang sarili at tumalikod sa kabilang bahagi ng kama. Hinila nito ang kumot sa ulunan at itinakip sa katawan at namaluktot. Itinaas ni Adam ang kamay upang hawakan ito. Subalit nanatili iyon sa ere at muli rin niyang ibinaba. Carmela, hindi ko alam. Ang akala ko'y... Sa ikalawang pagkakataon sa araw na yun ay hindi makaapuhap ng sasabihin si Adam. Tumayo siya at lumabas sa veranda. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa batong dingding. Hindi alintana kung halos madurog ang kamao niya. May kung ilang sandaling halos iuntog niya ang sarili sa pader na adobe. Puno ng matinding pagsisisi ang dibdib. Ilang sandali ang pinalipas niya sa ganoong ayos. At pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng silid. Tinitigan niya ang asawa na sa paraan ng pagtaas at pagbaba ng dibdib ay nakatulog na. There were dried tears on her cheeks that he cursed himself. Humakbang siya patungo sa kabilang bahagi ng kama at mabigat na inilahad ang kumot at kinumutan ito. Pagkatapos ay dinampot niya isa-isang mga hinubad na damit at nagbihis at lumabas ng silid. Sa kwadra siya nagtuloy at inilabas si Toro at sinakyan. Ilang sandali pa ay mabilis nang tumatakbo ang kabayo sa karimlan. Sa may talampas kung saan muntik nang mapahamak si Carmela ay pinahinto niya ang estalyon. Pareho silang humihingal ng kabayo nang bumaba siya at itinali ito sa isang puno. Pagkatapos ay inilatag niya ang sarili sa makapal na damuhan at tumingala sa kalangitan. Madilim ang gabi at hindi gaanong mabituin. Marahil dahil nagbabadya ang ulan. Gusto niyang kasuklaman ang sarili sa ginawa niya. Literal na pinagsamantalahan niya ang asawa. He had never forced a woman in his entire life. Ano ang dahilan at hinayaan niyang mawalan siya ng kontrol sa sarili? Bakit siya nagpadala sa galit? Hindi niya inaasahang wala pa itong karanasan. Baliwala kung makipaghalikan ito kay Jack kahit sa harap ng maraming tao noong kasal nina Felipe at Elaine. Ganoon din sa loob ng gazebo. Bukod doon inamin mismo nito sa ama na marami itong boys. He almost hated Felipe for consenting his young but immoral daughter. 2 beses na siyang nagkamali ng akala kay Carmela. Una ay nang sabihin niya kay Elaine na magiging hadlang lang ito sa kaligayahan nito at ni Felipe. Kaya nga nang kausapin siya ni Elaine tungkol sa pagpapakasal nito kay Felipe, ay hindi niya ibinigay ang pagsang-ayon. Kahit sa huling sandali, naroon siya bilang respeto at pagbibigay sa kapatid. Natitiyak niyang hindi magiging maligaya si Elaine dito kung ang pagbabasehan ay ang pagpapalayaw ni Felipe sa anak.
Pangalawa ang pagbulag niya sa sariling kung sino-sinong lalaki ang pinapatulan ni Carmela sa Maynila. Inuusig siya ng budhi. Gumitaw sa isip ang takot sa mukha ng asawa nang marahas niya itong angkinin. Isang suntok ang muli niyang pinakawalan sa lupa. Hindi alintana ang dugong marahang dumadaloy sa kamao niya dahil sa pagkakasuntok niya sa dingding na adobe kanina. Nang pakiusapan siya nito kaninang huwag ituloy ang binabalak niya, ay iniisip pa man din niyang ginagampanan ni Carmela ng hustong papel ng isang inosente. Isang malakas na ungol ang pinakawalan niya sa kadiliman ng gabi. Pasado 9:00 na nang magising si Carmela. Nananakit ang buong katawan niya nang bumangon at lumakad patungo sa salamin. Sa bandang itaas ng braso niya at sa dibdib ay nakabakas ang ginawa ni Adam. Napapikit siya. Matitiis niya ang sakit ng katawan dahil may kasalanan siya. Pero mas masakit ang dulot niyon sa damdamin niya. Pumasok siya sa banyo at ibinabad ang katawan sa mas mainit na timpla ng tubig sa bathtub. Unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Ilang minuto rin siyang nanatili sa bathtub bago umahon at nagbihis. Pinili niyang maluwang at malaking blusa upang matakpan ng mga pasa. Nginitian siya ni Manang Susana pagkakita sa kanya. "Magandang umaga, iha." She smiled back. "Morning." Hinila niya ang silya at naupo. Nakaramdam ng gutom ng malanghap ang amoy ng brewed coffee na isinasali ni Manang Susana sa tasa niya. "Ano ang gusto mong almusal, iha?" "Kung ano na lang po ang nandyan." Naalala niyang hindi siya naghapunan. Wala rin naman siyang kinain sa restaurant kahapon. Inilagay nito sa microwave ang pritong manok para initin. "Hindi na kasi kayo bumaba kagabi." Anito na wala namang ibig sabihin, pero pinamulahan ng mukha si Carmela. "Meron ding tapang usa akong pinirito. Paborito ni Adam yun." Inihain ito sa mesa ang sinabing mga pagkain. Sinamahan ng ginayat na kamatis at pritong itlog at sinangag. "Nagbilin nga palang asawa mo na maghapon siya sa asyenda ngayon. Simula na kasi ng gapasan." Ganun po ba?" "Dala-dalawang asyendang tinitingnan ng asawa mo, iha. Mas matrabaho dito sa Hacienda Martinez dahil napabayaan. Wala kasing lalaki. Kaya ngayon palang nagsisimulang magpunla ng pananim si Adam sa ibang dako ng lupain." Sa kabila ng dinanas kagabi sa kamay ng asawa, ay hindi pa rin niya maalis sa dibdib ang pagnanais na makita ito sa umagang yon. She felt disappointed that she wouldn't be seeing Adam the whole day. Kung hindi lang nakakahiya kay Manang Susana, ay hindi na niya gustong tapusin ang pagkain. Ganoon ba niya kamahal si Adam at hindi niya magawang mamuhi rito? Inabala niya ang sarili sa buong maghapon sa pamamagitan ng pagpapalit ng kortina sa buong kabahayan, na ayon kay Manang Susana ay maaari niyang gawin kung naiinip siya. Pagkatapos ay ang pag-aayos ng mga halaman sa plant boxes. Hanggang sa makapaghapunan siya at makapanhik sa silid sa itaas, ay hindi dumating si Adam. 9:00 nang marinig niya ang pagparada ng pick-up nito sa harap ng bahay. Kinabahan siya at nagkunwang natutulog na.